ngayong araw, tatalakayin natin ang Indonesia, Malaysia at Pilipinas na may ilang pagkakapareho bagamat mayroon din silang malaking pagkakaiba. Ang kolonyalismo at imperialismo sa Timog Silangang Asya ay isang mahabang proseso na nagsimula noong ika-16 na siglo at tumagal hanggang sa kaligitnaan ng ika-20 siglo. Nagsimula ito sa pagdating ng mga mangangalakas na Europeo na unti-unting nagtatag ng mga kolonya at nagpatupad ng kanilang kapangyarihan sa rehiyon. Mga pangunahing mananakop. Ang mga pangunahing kapangyarihang Europeo na nagkolonisa sa Timog Silangang Asya ay ang Espanya, Portugal, Netherlands, Great Britain, and France. Ang bawat isa ay may kani-kaniyang paraan ng pagsakop at pagkontrol sa kolonya. Ang mga bansang ito ay nagkaroon ng interes sa rehiyon dahil sa mga likas na yaman nito, estratehikong lokasyon at mga ruta ng kalakalan. Ang bansang sumakop sa Indonesia ay ang Netherlands o kilala rin bilang Dutch. Ang pangunahing bansang sumakop sa Indonesia. Nagsimula ang kolonisasyon noong ika-17 siglo at tumagal ng mahigit 3 siglo. Ang anyo ng pamamahala nito ay ang Dutch East India Company o kilala rin bilang VOC Company. Ang unang nagtatag ng kontrol sa Indonesia na gumagamit ng isang sistema na kolonyal ng kalakalan at direktang pamamahala sa isang lugar. May epekto din dito tulad ng kultura, ekonomiya at politika. Malaysia. Ang mga kanluraning partikular na ang Britanya ay nagtatag ng kontrol sa Malaysia sa pamamagitan ng isang kombinasyon ng diplomatikong pakikipag-ugnayan, kalakalan at militar na puwersa. Ipinatupad ng mga Britanya ang mga patakarang kolonyal na naglalayong mapakinabangan ang mga likas na yaman ng Malaysia tulad ng goma at lata. Katulad ng Indonesia, ang kolonyalismo sa Malaysia ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kultura, ekonomiya at politika ng bansa. Ang mga Pilipino ay nagpapakita ng iba't ibang tugon sa kolonyalismo mula sa paglaban at pag-aalsa. Halimbawa, ang mga pag-aalsa nina Diego Silang at Gabriela Silang laban sa mga Espanyol hanggang sa pakikipagtulungan sa mga kolonyalista. May pagbabago rin ito. Halimbawa, ang pagbabago ng edukasyon. Pinakilala ng mga Espanyol ang sistemang pang-edukasyon na nakatuon sa relihiyon at wikang Kastila. At may pagbabago rin ang relihiyon at lipunan. Ang tagal ng pananakop ay nag-iba-iba depende sa bansa at sa kolonyalistang kapangyarihan. Ang ilang mga bansa ay nasa ilalim ng kolonyal na pamumuno sa loob ng isang siglo, habang ang iba ay may mas maikling lamang. Halimbawa, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng Espanyol na pananakop sa loob ng mahigit 3 siglo, samantala ang iba pang mga bansa ay mas maikling panahon ng kolonyalismo. Ang mga kolonyalistang kapangyarihan ay gumagamit ng iba't ibang paraan ng pamumuno. Ang antas ng resistensya mula sa mamamayan ay nag-iba-iba rin, depende sa bansa at sa panahon. Ang pangmatalagang epekto sa kasalukuyan ay ang kolonyalismo at imperialismo ay nagdulot ng malaking epekto sa Timog Silangang Asya. Ang positibo nito ay ang pag-unlad ng infrastruktura at pag-unlad ng edukasyon at kalusugan. Ang negatibo naman ay pagsasamantala sa mga likas na yaman at pagkakawala ng kalayaan at karapatang pangtao. Napagtanto ko na ang kolonyalismo ay hindi lamang isang pangyayari sa nakaraan, kundi isang karanasan na patuloy na nakakaapekto sa ating kasalukuyan. Ang mga epekto nito ay makikita pa rin sa ating mga institusyon, kultura at ekonomiya. Ang pag-aaral na ito ay nagpaalala sa akin ng kahalagahan ng pag-unawa sa ating kasaysayan upang mas maunawaan natin ang ating kasalukuyan at mabuo ang ating kinabukasan. Hindi natin dapat kalimutan ang mga aral mula sa nakaraan. Napagtanto ko ang kahalagahan ng pagiging kritikal sa impormasyon na ating natanggap at pagsasaliksik ng iba't ibang pananaw upang makabuo ng isang mas malawak na pag-unawa sa isang paksa. Ang hamon naming mga kabataan ngayon ay ang pag-aaral at pag-unawa sa kasaysayan. Mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan upang maunawaan natin ang ating pinagmulan at ang mga pangyayaring humuhubog sa ating lipunan. Pag-unawa sa ating kasaysayan ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa ating identidad at ang ating papel sa lipunan at pagsusunod
pagsusulong ng pagkakaisa at pagtutulungan. Mahalaga ang pagsusulong ng pagkakaisa at pagtutulungan upang mabuo natin ang isang malakas at maunlad na bansa. At dapat din nating iwasan ang pagkakahati-hati at magtulungan upang makamit ang ating mga layunin. Ang pagtatapos na ito ay hindi lamang isang pagwawakas kundi isang simula ng isang patuloy na paglalakbay tungo sa pag-unawa at pagpapahalaga sa ating kasaysayan at sa ating papel sa pagbuo ng isang mas maunlad na bansa. At salamat sa pakikinig. At muli, ito si Ira Claire Dabon, nagtatalakay para sa aking performance task in AP7.